Ah, bago tayo napunta sa art, sir, sino si Nemi Miranda? Bago napunta sa art. Ang alam ko, ever since Art na. yun na ang aking parang goal, no? Ever since I was a boy, kahit nung edad ko yung mga 5 years old, engrossed na ako sa drawing. And comics was my first exposure. So, tinitingnan ko lagi yung mga illustration ni Coaching. Marami akong hinangan, pero sa kanya lang ako nakatuto. Dahil nagagalingan ako sa kanyang anatomy. Movement ng mga katawan niya, mga tao niya. So, grade 5 pa lang ako yun. Si Fernando 5 years Cuching. old. Fernando Cuching. Francisco. Francisco, yeah. Francisco. So, yan na yun. Hanggang pumasok ako sa elementary. Yun pa rin, wala akong hilig mag-aral. Pumapasok lang ako, nakakapasa ako ng pag-aaral, pero wala. Ang aking laging utak ay yung pagdodrawing, yung gano'n. Pinakalibangan ko na yung mag-drawing. Even when during the time na mga kaibigan ko, eskwela ko, hindi ako nakakasali sa mga kanilang laro. Mas prepare ko yung sa kwarto lang ako nag-drawing. So, nung ako grade 5, grade 6, ako yung illustrator ng aming school organ, Tambuli. So yun, ako ang tagagawa ng illustration. Sa totoo lang, lagi akong nasa last section. Nakakasama ko lang yung mga first section dahil sila yung kasama ko doon sa school organ pag nag-meeting. Pero even during high school, ganun pa rin. Wala akong focus sa pag-aaral. Talagang yung passion ko, isa lang. So when I have to go to college, my father really insisted na gawin mo na lang hobby but never a profession. Sabi ng tatay ko, look around you. At that time, sina Blanco, Vicente Reyes, sina Huban, Francisco Selson, na naging katulong lang ni Boto, na naging assistant. So, hanggang doon lang, may trabaho, may social. So, namasukan sila lahat. Because, di ka mabubuhay noon sa art, mga 70s. So, my father sabi sa akin, mukha ka na ibang Pero hindi niya ako na-convince. Sabi ko, kung hindi mo ako pag-aaralin, I'll have to study on my own, self-taught. So, siyempre, konsensya naman ng father ko. Ako lang hindi mag-aaral. Lahat ng kapatid ko nag-aaral. Pero sabi niya, ang problema ko, yung financial. Kaya kitang enroll. Pero yung day-to-day na gamit yan, hindi ko kaya, naka-budget lang. Kaya naisip ko noon, sabi ko, basta pasok niyo lang ako ng first year. I'll make my way to solve that problem. Kaya nung na ako, second semester ng second year, napasok na ako doon sa Mabini. Dahil may kaeskwela akong, ang tatay niya, si Miguel Galvez. Si Romy Galvez yung aking kaeskwela. So naipasok niya ako doon. Hanggang trabaho ko lang naman kumopya kukopyahin lang kaya-kaya. But eventually, after a month, sabi ko sa Mr. Galvez, Sir, baka pwedeng gumawa na lang ako sarili kong composition. Kasi para sa akin, walang yung kukopya lang. Wala akong fulfillment. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong composition. Sabi niya, sige, maganda yun. Kaya lang sabi ko, pag sarili mo composition, matagal gawin. Kasi wala kang kukopyahin. So yun.
Sabi niya, it doesn't matter, basta take your time at galingan mo lang kung ano yung gusto mong gawin. So, or sometimes, isang taon akong katrabaho. Nga 2 days in a week, nagtatrabaho ako sa kanya. So, kaya yung talagang career path ko, one direction, hindi ako katulad mo, ang dami mong pinagdaanan. Mas marami ka natutunan. Ako talaga, limited yung space ko dahil doon lang ako nakatuto. But then, so nung college na ako, tapos meron akong isang na-encounter na interior designer, inoperan ako ng mas mataas. So, umalis na ako kay Galvez. Yung doble yung ino-offer sa akin kung ano yung kita ko. I think kay Galvez, 8 pesos a day lang yung binigay sa akin, 20 pesos a day. Pati doble. So, masukan ako sa interior design shop. Ganun din, kopya-kopya. So, dinadala ko sa boarding house yung doon na trabaho. Kasi hindi na ako umuwi kasi Sabado Linggo, pipinta ako. So, yun ang nakagraduate ako sa UST in 1970. Wala akong naipagmamalaki na ako'y naging nanalo sa contest. Minsan kung tinry sumali sa contest sa Shell, dumating ako late na. So yung trabaho kong gagawin ko, hindi ko natapos. Nangutang lang ako ng pamasahe. So pati sa gamit, kapos. Tapos talaga. Kapos din sa materyales. Kapos. So sabi ko, hindi ako makakasabay sa mga magagaling. Si Sario, mga may pangalan niya, sina Rudigan. Sa madaling salita, pinilit kong makagraduate ako ng 4 years. Kasi nag-leave ako ng subject nung ako 3rd year pero nung 4th year, nag-overload ako para lang matapos ko yung 4th year. Kaya pag tinatanong ako na sa UST alumni, ano ang maikukwento mo bilang estudyante sa UST? Sabi ko, wala. Dumating ako ng UST, umalis ako ng UST, walang nakaramdam. Hindi ako na-notice dahil I'm just an ordinary student. Pero in my heart, talagang I am prepared to go full time. Wala sa idea ko yung mamasukan ako. And luckily, before I graduated, I came across with an architect who is developing a resort in Angono na pinakilala sa akin ng father ko. Kasi at that time, father ko ang municipal administrator. So lahat ng kumukuha ng permit dyan, development ng subdivision o construction, idadaan sa kanya. So yung architect kung magde-develop dyan, nagtanong sa father ko kung meron siyang recommendang artist. Sabi niya, yung anak ko gagraduate na this year. Sabi noong architect, sige, hintayin ko na lang pag-graduate. Kaya, right after the closing of ng university school, nag-report na ako sa kanya. Hindi ko na nga inintinding yung gumraduate pa sa entablado. Wala akong entablado. Hindi ako interesado sa mga ganong graduate. Importante sa akin, may trabaho. Almost 2 years akong gumagawa ng concrete sculpture sa kanya. So, doon ako na-develop. Doon ako sa concrete sculpture. So, noong sad naman, dahil yung resort na ginawa niya, hindi siya, nasa tabing dagat kasi, tsaka hindi siya talagang, ang mga materials na ginawa niya, yung mga kawayan, bamboo, yung mga Pilipino. Nakalutang yung mga niya yung mga kwarto niya, para kang para sa Buanga, parang nasa floating yung mga houses. Yun yung ginawa niya. Pero yung kapalibot ng puro sculpture ko yun. So noong nalugi yun, di nawala na. Minsan pinatawag uli ako noong arkitekto. Sabi niya, bigyan kita ng trabaho dito sa resort.
sa Manila. Pinagawa niya ako ng mga sculptural works doon. So siguro naka 6 months ako gumagawa doon. So unti-unti, develop ko na yung skill. Tsaka yung mga tinuruan ko, natututo na rin. Kasi kailangan ko ng assistance. Yun. And the rest history. Tuloy-tuloy na. Merong panahon na, hindi ko lang maalala kung anong taon yun. Isa ka sa naunang nagkaroon ng art gallery sa Mega Mall eh. Di ba? Hindi. Actually, dalawa kami ni Pacheco. Anong panahon na yan? Na nagkaroon ng art gallery. Artist gallery. Oo. Pacheco tsaka ako. Kasi si Pacheco nauna pa sa akin ng mga 3 months. Sabi sa akin, pare, samahan mo ako doon sa Mega Mall para masaya. Dalawa tayo. Meron pang space na available. Sabi ko, baka hindi ko kaya renta eh. Sabi gano'n. So, try natin. Ganun. So, 1994 yun. Noong mag-apply ako. Kaso, binigay sa akin, malaki, space, 50 square meter. Karamihan doon 25 lang. Sabi nung admin sa akin, sabi ko, yung kalahati lang. Sabi niya, hindi. Ang gusto namin yan, kukunin lahat. Hindi pwede kalahati lang. Para maganda kasi yung dulo, kailangan malaki ang space. Wala akong choice. Pikit mata, kinuha ko yung... So, doble ang aking renta kaysa sa kanila. So, okay. For the next 10 years, yun. Ang doon, ang kagandahan noon, marami akong natulungan ng mga artists from Rizal. Sabi ko, itong gallery ito, dedicated ko sa Rizal artist. Actually, gano'n. So, yung mga taga Tanay, Pinilla, Pinangunan, kakapag-show sa akin. Pero ang nakita kong problema, hindi pwedeng pagsamahin yung gallery owner. Pagkatapos, siyempre, naawa ka rin sa mga kapwa mo artist. Minsan yung kahit na halimbawa, hindi naman siya sellable, inaalaw ko pa rin mag-exhibit. So, kahit So, madaling salita, nag-aabono ako. Dahil so, parang hindi pwede yung talagang artist ka lang at saka yung puso mo, artist, pero may negosyo ka na tungkol sa artist. Oo, nagkakontrahan. Kasi hindi na negosyo ang gusto mo lang, matulungan mo yung rin. Kapwa taga Rizal artist mo na pag-exhibit mo. Everyday yan may renta ka ng pinabayaran o yung ganun. Kaya sabi ko kay Pacheco noon, yun ang problema natin. Siyempre, yung ating mga kababayan sa Rizal, pag nagsabi sa atin, hindi ka pwedeng humindi. Parang gano'n. So, at saka isa pa, nahihirap. Kasi ako din, palaging kailangan nakasubsob sa pagpipinta. Ang aking kasing parang the way I look at doon sa gallery, kailangan meron akong 1 linggo na isang painting naka-design lang sa pagrenta, pambayad renta. Yung the rest, yun ay income mo, ganun ang ginagawa ko. So, noong lumakas naman yung aking paggawa ng mga sculpture, hindi na ako nakapagpipinta naman. So, wala rin ako maisabit masyado sa So, nung banda, after 10 years, I felt exhausted na. Yung lagi ko pumupunta sa gallery. Parang gusto ko manahimik na lang sa studio at magpinta na lang ng magpinta. So sabi ko naman, yung 10 years na yon, naayos ko na yung gallery ko rito. Nabuo ko na. Dati wala pa eh. Pero marami rin natulungan yung gallery na yun. Marami rin natulungan yun for 10 years. So noong meron na akong gallery dito, sabi ko, dito na lang. Kung baga sa yun naman aking clientele, na-establish ko na rin na kung kailangan ako, pupunta sila rito. So, yun yung naging And so, kinlose na namin yun after 10 years. No, nakuha ng gallery na yun yung kalahati, yung isa sa Renaissance. Sabi ko nga doon sa admin bibigay nyo rin pala ng kalahati. Kung kalahati lagi, at least mas madali ko ma-maintain. Anong year yung naging NCCA
chairman kayo sa visual arts. 1909. At 2009. So 6 years hanggang 2014. Ano yung mga naging projects mo doon? Dati na kasing meron kaming committee project ng Visual Art Committee, yung Philippine Visual Art Festival. So no ang chair noon ang head si Egay Fernandez. Ang kanilang festival na tinatawag usually sa Manila, isa sa Bisaya, isa sa Mindanao. Puro school-based. Mga eskwelahan sila nag-conduct ng event. Nung ako na yung head ng visual art, ginawa kong community-based. Saka nung time nila, let's say ang budget ng NCCA 2 million. 2 million. Ang representation ng bawat region, 5-5 lang. Kung merong 12 region at tiglilima, 60 participants lang yun. 60 participants. Tapos yung venue, it's either sa loob ng eskwelahan or sa Boracay na doon mga. So parang yung the way they do the project, parang tingin ko parang bakasyon lang. Parang inubos mo yung pera ng NCCA, parang nagbakasyon lang kayo. Kasi 5-star hotel lang pinipili. Tapos siyempre makain ka araw-araw. Walang masyadong activity. So, halimbawa sa Boracay, anong gagawin mo activity? Di hanggang nude painting lang, nude body painting. Tapos, merong workshop na konti. Minsan, 12 lang yung bata. No? So, hindi talaga siya well represented. At hindi siya naging productive. Oo, parang tingin ko nagbabakasyon lang kami. So, nung ako na yung head ng visual art, ang unang ginawa ko, yung Luzon, Sanggono ko ginawa. Sabi ko, I can triple the representation. So, ang ginawa ko, yung 12 regions, 5 pa rin ng representation. Pero kung halimbawa di ginawa ko sa Region 4A kami yan. Calabarzon. So, ang aking treatment, lahat ng gusto sumali, yung libre, no? Walang limit. Tapos, yung lahat ng regional aeroplano sila. Pero let's say dito sa Luzon, area na ito, sabi ko sa kanila, mag-land travel na lang kayo. Yung abunuhan nyo muna, re-reimburse ko sa inyo. Para, kumbaga sa libre lahat. So, umabot ng 200 ang participants halimbawa sa amin, sa Rizal. Sa atin sa Rizal. Sa ibang region, sa Laguna, sa Cavite, sa Batangas. Come here, minsan, 10-12 sila. Mas marami. Kasi, wala kang, ang nagpapamahal sa expenses yung air ticket Oo, malaki yun. Tapos yung pagkain, tapos accommodation. Yung accommodation mo, kung 5-star pa yan. Ngayon, sabi ko, dito, we will deal with being an artist kahit saan lugar, basta maayos yung tutulugan nyo. Nakuha ko yung retreat house, Vincentian Seminary. Para doon i-house yung Meron akong art camp na i-house ko mga 20 doon. Dito, karamihan nasa taas. Maraming rooms ang seminaryo. Hindi na ginagamit So yun, community-based. Ang exhibit namin ay sa Town Plaza. Tapos, may festival din. May Higantes Festival. Madaling salita, it's all experience everything. Visual art, may performing arts. No? May cultural experience. Yun ang naging trademark ko nung I was the head. The next, ang sinunod namin ay
sa Pagadian, Mindanao. Doon sa Pagadian naman, kaibigan ko yung governor. So, community-based din ang festival. So, sabi ko dun sa governor, sponsor ka na lang sa accommodation ng mga artist. So, binigyan niya kami ng accommodation doon lahat. So, wala akong gagastusin doon. Ang food namin, so pinakater namin doon sa isang mura lang. No? Libre lahat. Lahat ng mag-travel by land, libre. I-reimburse ko yung pamasahe. So, gano'n. Kaya, kung saan ako naroon, ang base, open participation. Walang limit. Pagkatapos noon, the next year, pag third year, sa Leyte, Tacloban. Pero katatapos lang ng Yolanda. And I was pushing na sa Tacloban gawin sa Leyte. Yung member ng committee ko, nagkontra sila lahat. Kasi nga, heavily damaged ang Leyte. Wala daw maayos na tutulugan. Sabi ko, gusto nila sa Cebu. There's less damage. Mas natutulungan natin yung mga artist na naapektuhan noong Yolanda. So, yung part ng budget namin, ginawa ko magbigay ng mga art materials sa mga victims, especially Samar Leyte participants. Open din sila. Doon kami tumigil sa isang resort na hindi masyadong na-damage. Parang gano'n, nasa resort kami. So, yun yung tatlong major project which I believe talagang masasabi mong visual art festival. Kasi because nagagawa kong at up to 200 ang mga participants, wherein yung mga previous festival, pinakamarami na yung 60. Tapos sa school, sa loob lang ng eskwelahan. Sa akin, sa outside of the school, nasa community. Kaya kung may mga para-parada kami mga nararamdaman ng mga tao na we exist as dun sa project ng NCCA na yon. Di ba yung Rizal Arts Festival natin noon? Iba pa. CAA, NCCA din na yan. Meron din akong nakukuhang budget dyan sa NCCA. Yun sa mga tawag naman natin doon, mga provincial, yung regional na festival, art festival. Which yung mga regional na yon, karamihan ng naging successful nasa Bisaya. Mas organized ang mga Bisayan na artists. Kita ba, di ba? Meron silang for how many years na yung kanilang yung ginagawa nilang regional festival doon. Art XCon. Viva XCon. Viva XCon. Viva XCon. So yun. Mga regional, mas successful. Mas magagaling ang mag-organize ang mga taga Cebu. Kasi karamihan ng kanilang yung project nila, magagaling kasi school-based . So madali silang gumawa ng mga project proposal. Kaya dito sa Luzon, wala tayong gano'n. Yung gagawa ng mga proposal na talagang pag-uupuan. Kasi pag-uupuan mo yan project proposal, talagang marami sa writings yan. So yun. Yun ang aking, after 6 years, o sa NCCA, sabi ko, ayoko na. Kasi, ang laki din ng abala. Hindi ka halos minsan, kalahati ng time mo, nabigay mo doon. Hindi ka halos makapag-produce ng trabaho mo. Sabi ko, kaya yung aking 6 years at NCCA, that's good enough. Ganda na. Balik tayo sa Angono. Kailan nag-umpisa yung Angono Ateliers? It's like this, nagsimula yan in 1975. Accidentally, the provincial government ay
nagkaroon ng project na alay kay Botong na doon ginawa sa Pasig Capitol. So, tribute to Botong. Botong died in 1969 and he became national artist in 1973. And it's only about 2 years later na pinansin ng provincial government. We have a national artist and yet hindi man lang natin binibigyan ng tribute. So nag-organize ang province noong 1975 na alay kay Botong exhibit. During that time, yung 26 towns of Rizal, including hanggang Las Piñas, hanggang Nabotas, yung dinadaanan na yan, there are 13 municipalities yan na sinireperate sa Rizal ang naging Metro Manila. So, in 1975, dumating pa si Imelda doon sa exhibit na yun na tribute alay kay Botong. So, after that, ang municipality of Angono nagpatawag ng meeting sa aming mga artists sa Angono. At ang topic nga ay magkaroon ng, kung ang probinsya nagbigay ng tribute kay Botong, bakit tayong taga-Angono wala tayong ginagawa sa ating kababayan na national artist? No? So ang hiling ng mayor ay magkapag-exhibit kami mismo sa Angono ng alay kay Botong. So sabi ko naman, noon during the meeting, sabi ng mayor, kayo na bahala. Bibigyan na lang namin kayo ng pondo, pero kayo ang mag-organize. Sabi ko noon, mahirap mag-organize. Mismo kaming mga ay hindi organize. So kailangan ka ako sa bakit hindi tayo magtayo ng asosasyon, mga artist, at mag-create tayo ng different committees na siyang mag-handle ng exhibit. So yun, that's what happened. No? So itinayo muna namin yung mga July pero ang target namin ay sa birthday ni Botong, November 4, ang magiging opening ng exhibit. So it's so muna yung organize yung asosasyon. I was the first secretary. So pero sa simula pa lang noong pagtatayo ng asosasyon, parang may divisiveness na. Kasi kung dalawang leader ang gusto magpresidente, so may kampi na rito, may kampi rito. Yes. So yun, gano'n. So I have to choose also to side with someone. Mas madaling salita, nabuo yung asosasyon, pero parang meron ng division, no? Merong conflict. Pero natuloy naman yung unang exhibit sa bahay ni Botong. Sino naman yung unang presidente noong time? Si Dominador Champson. Hindi siya full-time artist. In fact, he's more of a businessman. Pero siya yung masipag mag-organize. Siya yung masipag magtawag ng meeting. Siya rin yung masipag magpakain. Yung mga salita. Parang ginagawa natin. Pa-meeting ka, papakain ka. Ganun. So, ang kalaban, Dominador Champson, saka Pitok Blanco. Si Jose Blanco. The problem, sabi ko, kung tutusin, gusto ko si Pitok bilang siya lang yung kilala, may pangalan na sa art scene. Pero ang problema is not acting like a leader. Hindi siya nagpa-participate sa meeting. Pero meron lagi siyang taga-usap, no? May spokesperson siya sa loob ng samahan na he is willing to become president. Pero kasi natanong ko, if he is willing, bakit di siya umattend sa meeting? Ayun, ganoon ba? So, nangyari ang election in his absentia. Natural, mas nakakuha ng yung si Dominador Champson ng sympathy because siya yung visible Siya yung aktibo, siya yung gumagaso. So, siya yung laging nandyan. Ha? Siya yung laging nandyan. Nandyan, oh. So, sabi ko naman, itong asosasyon, hindi pagalingan ng pagiging artist, kundi yung magaling na administrator. Magaling mag-handle. No? Yun ang
Kaya I voted for doon sa good administrator kay Chamson. So, siyempre, hindi mo maiwasan magkaroon na ng ano yung kabila na hindi ako binoto niya, di parang gano'n. Kasi madaling salita, nakapag-show kami 1975 and 1976. So magkakaroon na naman ng eleksyon. So sabi ko dito kay Chamson, pagbigyan na natin si Pito. Siya na magpresidente. Kasi ang lakas ng current sa ilalim na talagang i-down ka. So, wag na nating hintayin yun. No. So, bigay na natin na pusa kay Blanco, naging presidente. So, yun. 1977, siya na presidente. Nagkaroon ng hindi magandang pangyayari during our yearly exhibit. Kasi ang title na nung aming exhibit is Gunita kay Botong. Gunita kay Botong. Hanggang Gunita. Kasi on his birthday lagi ang celebration. Iniwalay namin din sa Kapitolyo na alay kay Botong. Ito, Gunita kay Botong. So, yun yun. 1977, doon uli ang exhibit sa plaza. Ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo. That time, walang makalabas. Ang lakas ng hangin eh. The next morning, puntahan na kami sa plaza. Siguradong nagkawasak-wasak na yung mga painting yung lalo na yung mga frame na may glass. Siguradong hindi masisira yan. So, nakapulagta lahat yung panel, ganun talaga. So, inan namin lahat. Hanggang napansin namin, bakit walang painting ang mga Blanco family? Yung pala, the night before, kinuha na nila. So, nagalit ang mga member. Unang-una, siya ang presidente and he should be responsible. Diba? You call for members to assist you but not to abandon them. Sige, tulong-tulong tayo, pwedeng gano'n. No? Kumbaga, Sila may sasakyan. Kumbaga, you're the captain of the ship eh. Ha? Ikaw ang kapitan ng barko eh. Oh. So you abandon the ship. So iniligtas mo lang yung trabaho ng pamilya. So, galit na galit sa kanya ng mga miyembro. That was the time na hindi na siya nagpa-meeting. So parang hindi niya kayang harapin ang babato sa kanya. Kasi hindi balik kung hindi ka presidente, okay lang yun, iligtas mo sarili mo. Pero kung ikaw ang captain of the ship, you should be. So yun, after that, hindi na siya nagpa-meeting. So hanggang naraman namin na nagre-regroup na sila. So yung may mga sa kanya, pero may mga senior artist, ayaw naman kasi dito sa aming presidente, hindi naman full-time artist. So mas prefer nila yung full-time artist yung presidente. So na-divide na kami, 1977. So 1978, sabi ko doon sa Dominador Champion, sige, ikaw na uli. Sabi nga, ikaw na. Sabi sa akin, hindi ko kaya, hindi pa kaya ng ko yan. Ikaw na muna, basta ako lang ang, I will run the show, pero pangalan mo. Sabi ko gano'n. So yun yun. Naging Angono Ateliers na kami at merong Angono artist na divide na in 1978. So after a year, inatake yung aming presidente. Nasa sa bahay ko, pumunta na ako dyan, nakabisikleta eh. So nag-uusap kami kasi meron kaming activity sa Carabao Festival. Kasi sumusuporta kami doon, sumasama kami doon. Eh sabi niya, pare, hindi ako masama pakiramdam ko. Eh nag-uusap kami, nakita ko namamarak siya, nagmutla. Tapos tumitirik yung mata ganun, bubual, nasa loko. Pusa niya, pagka pala ganun, lumalakas ka dahil nabuhat ko siya eh. Naisakay ko sa kotse, naihatid ko sa ospital. Mas madaling salita, tawagan ko yung pamilya, narito si Parentone. So sila na binigay ko. So, yung 1979, wala na akong choice. I have to run the show. Ikaw na. Ako na.
1979 hanggang 1986. Walang gusto magpresidente. Hanggang na convincing ko, parang Lito Balagtas, ikaw na kasi ang next senior eh. Kahit na biro niya kaya eh. Sabi ko, basta presidente ka, ako ang magagastos. Kung presidente ako. Para lang ma-experience nyo how to be a president. O parang leadership training din yan eh. O, yun. So ganun na. Every year, iba ang presidente. Basta ako nasa likod. Ako, for the next 10 years, I run the show, pero hindi ako presidente. So parang nagkaroon na lang ng posisyon na chairman. Ako yun. Tapos may presidente. Sino-sino yung mga nagkapangalan habang sa Angono Hoteliers? Yung sa Angono Hoteliers na original, halos marami naman. Lito Balagtas, Weweng Manuel Unidad, Perdigon Bucalan, Salvador Huban, Ovidio Espiritu, Cesar Hernandez, yung mga yun. Yung mga among the seniors. No? Kayo De Blanco family. Pero yun na nga, yung iba, mga self-taught artists. Self-taught artists. Self-taught. So marami kami eh. Almost 50 kami noon. Karamihan lang doon. Mga self-taught artists. Hindi sila full-time. Yun. Kailan naging parang official na art capital of the Philippines ang Angono? Nung mamatay si Maestro Lucio San Pedro, he was already national artist for music. Ano ba year siya nang mamatay? Something around 1987, 88 ata. Ang madaling salita, time of Gloria Macapagal Arroyo. So, nagbisita siya sa wake. Sino-sino kaming present noon. Ako, si Odwell Chanson, saka yung aming mayor, si Calderon. Kami yung present lang doon. And then the family of Lucio San Pedro. So, noong nagsasalita si Presidente, he was asked to talk. Doon niya binanggit na truly, Angono is the art capital of the Philippines. Ginrab ng mayor namin yung statement na yon. Of course. Truly, Angono is the art capital of the Philippines from the mouth of the president. So ginrab niya ang ginawa ng mayor namin. Lagi niyang binabanggit. Pinoklima tayo ng presidente, Gloria Macapagal Arroyo. It's not in writing but through her mouth ay sinabi niya yon. Kinapitalize nung marunong din yung mayor namin. Magaling din eh. Kinapitalize niya yung sabi niya. Pero there is no talagang formal official declaration. Ganon. Pero tanggap naman ng lahat eh. Tanggap ng buong art community. Yun nga talaga. Ano na nangyari. So, tuloy-tuloy yung aming annual exhibit. Ang naging project namin as Angono Hoteliers, kami nagsimula nung on-the-spot painting for the children every year. Pagkatapos ng exhibit, during the exhibit, meron kaming art contest. At tapos, we conduct workshop for our members. Kasi, konti lang kaming graduate ng school, fine arts. We're just a handful. Karamihan self-taught artists. So we conduct on a Sunday, may workshop. Si Manansala is living just in a separate next barangay of Angono. Si Mang Teng. Pero part na ng Binangonan yun. Mas closer sa. So we would fetch him on a Sunday para magbigay ng inspiration, mag-workshop. At doon ginawa yan sa unang-unang studio ko, nasa bayan. Meron ako Nipat studio doon. Doon ako, doon kami nag-workshop. So yun. Nakatulong din na malaki yung
presence ni Mang Enteng kasi seryoso yung mga member namin. So yung mga iba naman talaga na member nagpo-full-time artist na noon. So mga handful siguro mga higit 5, 6 o 7 na kaming full-time artist during that time. No? Pera pa yung mga Blanco family. So yun na tuloy-tuloy, every year meron kaming project ng on the spot sa mga bata at saka art workshop sa ano. Eventually, ako rin ang unang nagsimula ng art workshop for the children. Nag-open ako ng school. Nag-open ako ng Angono School for the Arts. In fact, yung aking Angono School for the Arts ay tumagal ng 6 years. Meron na akong parang yung eskwelahan talaga. Oo, na-i-apply ko sa DepEd. Kaya dati ito may mga rooms ako sa taas. School, classroom yan. Naka 6 years din ako to operate a school. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung pagsabayin ko yung pagiging full-time artist ko. At saka administrator. Administrator na eskwelahan. And none of my children are also qualified to be an administrator. Kasi lahat na anak ko din nagpipinta eh. Full-time artist. Sabi ko sa mga anak ko, kayo na magpapag. Sabi niya, Daddy, kung ikaw nga ayaw mo patapos ka papipilitin mo, gusto namin magpinta rin. Kaya after 6 years, nung makapag-graduate na ako ng grade 6, sabi ko, give it up. And sabi ng mga anak ko, basta workshop na lang tayo, walang academic. So binalik ko doon sa workshop na lang. And every year, meron kaming art workshop. So hindi na eskwelahan siya. And then eventually, si Blanco nagtayo din ng eskwelahan. Ako nagtayo in 2000 Si Blanco nagtayo in 2002. So, mas malaki yung kanya kasi may building na siya malaki. So tuloy, pero hindi rin kinaya ni Blanco. Wala rin mag-handle ng eskwelahan. Kaya sinara din niya. Kasi aside from arts, may mga academic yun Oo, academic. Hindi ko kaya. So yun. Nag full-time na lang kami sa art workshop. At yun naman, unti-unti ko na rin dinidevelop tong gallery. Tsaka mga ko dati, hiwa-hiwalay kami. Yung si Don, sa JAG din nagtatrabaho yun. So, meron akong isang condo sa Makati. Doon sila nakatira. Ito naman si Kay tsaka si Romel, manugang ko. House artist sila ng ano ba gallery to? Nasa Makati. Binigyan sila ng bahay dito sa Brookside. Yung Pinali Gallery. Binigyan sila ng bahay dyan. Kasi exclusive pa sila dati sa Pinali. So, yun. May iba tayo, sir. Ang pagiging artist kasi, hindi natin masabing stable job to Napakahirap maging artist kung yun to lang gagawin mo hanap buhay. Mahirap maging artist kung gusto mo ito lang maging hanap buhay mo. Mahirap magpamilya. So, yun. Di ba? Anong may advice mo sa mga artist na gusto maging artist talaga? Maraming mahirap na yan na dapat i-consider. Dapat, parang ikaw, dapat marami kang alam para mabuhay. You have to be smart na kung hindi ka bumibenta sa pagpipinta, meron kang ibang alam na pagkikitaan mo para i-sustain mo yung iyong art. So, ganoon. Tatrabaho ka sa labas para i-sustain mo yung pagiging artist mo. It's not so easy to do, but that's the only way. Meron kang other source of income para masustain mo yung pagiging artist mo. So, on my part, yun nga, dapat marami kang alam. So, I am into both sculpture and painting. Pag wala akong commission sa sculpture,
Puro painting naman ginagawa ko.